When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get there? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for the food that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, what must we do to do works God requires? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. So they asked him, what miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our forefathers ate the manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, for now on, give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life, and he who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent given to me, that I shall lose none of all that he has given me, but I raise them up to the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up to the last day. At this, Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, this is not Jesus, the son of Joseph, whose the father and mother we know. How can he know, say, I came down from heaven? Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father has sent me draws him, and I will raise him up to the last day. It is written in the prophets, they will be all taught by God, and everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. I tell you the truth, he who believes has everlasting life. I am the bread of life, and your fathers ate the manna in the desert, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which I may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven, and if anyone eats of this bread, he will never live forever. This bread is my flesh, which I will give you for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up to the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood will remain in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Let's all read. Come on, declare it loud. This is the bread that came down. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. Let's open our hearts, lift our hands. Atong iisa atong kamutya sa Ginoo as we pray this morning. Lord God,
We honor and we glorify your name. Your name that is holy. Your name that is so good. Your name that is so pure. Your name that is so love. Your name that brings justice to every heart right now. I pray, Lord, that you will give us the focus today, aside of every noise, distraction sa palibot, mga kaugalingon na pagbatig, mga among mga giagian, kondisyon na dili maayo, sa mga among gibatig, Ginoo, sa mga kasing-kasing na even God, ikaw na kahibalo, na kanibang mga butang pinasahi, o kanibang butang nakasipya, o dili angayan sa mga tubangan, Lord God. We offer our hearts to you again. Hinluwi kami sa makausa, pag-uha kami sa makausa. Transform us this morning, God. And let it be, Lord, that your word will bring us alive today. Jesus, you speak to our condition right now. Ginoo, makikstorya ka sa matag usa nga sitwasyon nga naa dinhi karon. Nga dili babag ang mga butang na nasa huna-huna karon sa pagsaysay sa mga pulong. Ug dili babag, Ginoo, ang among mga pagbati karon sa pagtisok sa mga pulong. Nga maoy mag-ingon ka namo, nga muuyon kami diha kanimo, magpaubos kami diha kanimo, magbabag-o kami diha kanimo, kay wala kami nasayod, Lord, sa mga butang na moabot sa unahan. Apan ikaw, O Dios, nasayod sa sinugdanan ug hangtod sa katapusan. Lord God, ang matagusa karon nga kinabuhi, dili kami magpakarong ingnon o magbuot-buot sa kinabuhi na makaingon kami nga kaya na namo ang tanan. Kaysa mga butang, Ginoo, nga nagpasagad kami, mao pagito na mga adlaw nga nasipyat kami. Lord, we ask for your grace. Nagapangayo kami, Ginoo, sa imong grasya. Magapangaluyo po ka namo karon nga buntag. And salamat, Holy Spirit, na ikaw dili mawala ka namo, dili mo biya ka namo, will never forsake us, and you will never neglect us today, God. Lord, as we ask your name, have your way this morning, God. Nangayo kami tabang diha kanimo, ug gapauyon kami diha sa imong kabubuton sa amo ang kinabuhi. Salamat, Lord, sa matag-usa din niya nga walay lain na mapakasigarbo, walay lain na mailhan, walay lain na agenda, kundi ikaw lamang, O Diyos. Your name alone will be glorified in this place, and your name alone will be the center of our focus this morning. Today, God, magbadinaogon kami, magmasinugtanon kami. We have a heart, Lord God, to willing to obey you, God, for the rest of our life, Lord, because you are our Lord, our Savior, our Jesus, and Holy Spirit. You will continue to manifest in every heart right now. Even sa mga bisita na naninig karon, salamat ikaw magapanalangin kanila. We bless you today. In Jesus' name, everybody will say, Amen. Before you see it, greet somebody next to you, maayong buntag. Isa pa daw, kayo maayong yun na buntag. Maayong buntag. Amen. So let's take our seats. Palakpakan na po si Lord sa makusog. Wala ba yung mas kusog pa, anak? Wala ba yung mas kusog pa rin, anak? Amen. I wanna read. No, ako gibasa kanina, actually, ang chapter 6, verse 25 hangtod sa verse 58. But actually, sa mga previous verses, chapter 6, dagan kay nahitabo, no, kahibulungan ng mga butang na gipakita ni Jesucristo, kauban ang iyang tinunan, kauban ang iyang mga disciples, and even to those people that see that actual miracle na gihatag, gipakita ni Jesus sa ilahan. They all amused, they all amazed, no? Natingal na sila, nahibulong sila sa kanindot, no, sa nakita nila na milagro na gibuhat ni Jesucristo. How many of you believe that Jesus is really our miracle-working God? Amen? Napamuhat siya sa itong mga kasing-kasing. In fact, kung wala'y milagro, wala ka din karon. Amen? Niana ang kaluoy sa Ginoo nga gihatag sa ato because every day is a day of miracle. Amen? And we believe also sa itong mga kasing-kasing. Ito ni makita sa physical nga bahin, pero makita na ito ni sa spiritual nga bahin. Amen? I don't know what happened for you for the previous week. Sa mga pipila ka mga adlaw nga nilabay,
But I do believe God is working. Amen? Namuhat ang Diyos. Maayo ang Ginoo. Amen? Pwede ba na ito palakpakan si Lord? May I not know the season you are in right now, unsa na imong situation karon, unsa ka pagubot siguro kabugat imong ginadala karon, but I do believe we are serving a miracle working God. Amen. Unsa man na ang imong gibatik karon, dili na dapat na mahuman ni anak karon. Amen. Because naata karon og hawid nimo igsuon ang mga pulong sa Ginoo na maghatag sa imo og kalamdagan o maghatag sa imo, mag-enlighten sa mong direction karon nga mag-lead diha mismo sa iyaha. Amen. Busa nga po ang mga kasing-kasing, all we have to do, church, no, is to bring our hope, to give our hope in the Lord. Amen. So I want to explain something. I want to discuss, no, a little bit, no, of what happened for the whole chapter 6 of John. Actually, ang John is one of the 4 gospel. Ano yung una? Matthew, Mark, Luke, John. Ang mismo, yung author sa John is si John, Apostle John. And in chapter 6, so chapter 6 na tanong sa yung Bible, right? So chapter 6, kung saan makita din ni I wanna give you a little bit of what happened to this chapter, kung saan nasa context sa chapter. Sa chapter 6, makiigsuunan, si Jesus Christ, He feeds thousands of people. When we say thousands of people, mga libo na mga katawhan, mga panon. Oh. And natingala sila, no, actually natingala sila sa gibuhat ni Jesus because Jesus is performing miracle here. Okay, nagpakita siya dako kay nga milagro, katingalahan ng mga butang, and ang mga tao nga nakita ani mismo nga event makigsuunan, nadayig sila, no, gidayig nila si Jesus ug adunay pagkalipay, no, sa ilahang nga kabutan. What happened? Okay, unsa day nahitabo? Unsa day ay ang kalipay nga naa sa matag usa, that all of the crowd are amazed. Na-amaze sila. Okay, na-amaze sila o madasigon sila nga nagdayig kang Jesus. Hindi na nagdayig kang Jesus ganina. But after sending the disciples, no, human sa pagpadala sa iyang mga tinun-an, tabok sa dagat sa Galilea, no, o pagluwas kanila gikan sa unos, na nahitabo diha sa chapter 6, before sa atong gibasa na scripture, nga lang higayon na, no, giluwas sila ni Jesus sa gikan sa dako kay nga unos pinaagi ug nakita nato nga si Jesus adunay miracle sign nga nakita nga naglakaw siya sa tubig. Hello? Amen? And after all this miracle, He feed the thousands of people, gipakaon niya ang mga gigutom gikan sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Ang isda o ang tinapay. And after that, all are being filled. When say filled, come on, say with me, filled. Napuno, nabusog. Amen? Pag si Lord gani mo kabudan siya, mag-provide, busog yun, kitungod sa grasya. Amen? Nabusog sila kaayo, analipay sila sa ilang gibati. And after that, tungod sa dako nga milagro ni Jesus, dili lang na mga igsuunan, dili lang 5 ka tao, dili lang 10 ka mga tao, dili lang 100 ka mga tao, kundi thousands of people ang iyang gipakaon. In fact, sa kagrabe nga milagro nga gibuhat ni Jesucristo, napay mga leftover. Sabot mo ng leftover, napay mga naisalin. Amen? Napay nasalin. And even si Jesus ingon sila, katong mga salin, dalaan ninyo, hipusan ninyo. Ingala kapugihan na atong Ginoo. Amen? Di siya gusto o usik-usikan ang grasya na gikan sa iya. Amen? Di siya nagtampo ganina sa pagkaon ninyo. O, didiritso na mong simba dayon. Ano may ampo-ampo? Tama? Nagpasalamat ba mo sa grasya sa Ginoo? Amen? Si Jesus makita na to, grabe ka, sinop ba? Masinop. Kaya even dili niya ialaw nga na mausik. And even ang iyang mga disciples, sa dala pa sa tagsa, dagko kay nga mga basket, niya giulit nila isa-isa kay naapay mga nabiling. And even sa ilang journey, I believe, gigamit pa to nila ng mga resources na nakapatuyang pa sila kung nakapamuhat pa sila sa magulaton sa Ginoo. Kaya wala yun sila nagutom. Nakita na to ang mga disciples this time that even they are so sold out diya sa Ginoo, na even is nagasunod sila sa Ginoo, gisacrifice sila ang tanan, gibiyaan nila ang tanan, pero wala yun sila gipasagdan sa Ginoo. Maulang niya ako
nakita sa Bible nga naay tinuod nga pagtuo sa Ginoong mga igsunan. Grabe ka devoted o grabe ka activated ang ilang faith. Na bisan pagibayaan lang ang ilahang mga posisyon, ang ilang mga possession sa kinabuhi, ang ilahang mga kinitaan, pero ilang gisugal sa pagsunod sa Ginoo, pero wala gyud sila gipasagdan sa Ginoo, kay wala gyud sila gipagutom sa Ginoo. Amen. Na samtang usahay, ma-evaluate na atong kaugalingon sa atong pag-follow sa Ginoo, timi-timi lang. Most of us is divided pa, and most of us porminti gigutom. Hello? But this is the sign for us to reveal sa matag usa nga kinabuhi karon nga tinuod gyud na makaigsunan kung unsa tanan imong gisakripisyo sa pagsunod nimo diha sa Ginoo, dili gyud ka pasagdan sa Ginoo. Inadunay mo katapad, dili ka pasagdan. Ay kanang tingog mura magipasagdan. Isa pa, dili ka pasagdan. Amen ba? So after the miracle, after the event that Jesus walked on the water, okay, this time, makaigsuunan, gi-emphasize ni Jesus Christ na adunay spiritual lesson, spirituhanon na mga leksyon, luyo sa tanang milagro nga iyahang ipakita. And in response to that, most of those people nga nag-praise sa Ginoo, nga na-amaze sa gibuhat ni Jesus, tungod sa milagro, kasagaran, and most of them, nitalikod kang Jesucristo. Hinamatapat, nitalikod. Sa English pa, they turn back to Jesus. Nitalikod sila. Kung saan tayo nahitabo, anong nitalikod sila? Kung saan tayo nahitabo, anong nanghawa sila? Okay? So, ato nang masabtan. So, this is the point of the context that revealed in the chapter 6. Kaya sa atong gisumay ganina, before na nagbasa sa verse 46 down to verse 59, sa imong mga Biblia, tanawa, kanang previous, earlier anak na mga verses, sa verse 22 hangtod sa verse 40, si Jesus, gi-describe niya na adunay initial aftermath. When we say aftermath, kanang pagkahuman ba nga nahitabo? Kasi for example, naglinog ang church na ay aftermath. Tama? Ang meaning na ay nahitabo after. Tama ba? Sabdan? So, nahitabo after. Okay? He describes the initial aftermath of Jesus sa iyang pagkaon sa nilibong nga mga kanon. On the previous day, the crowd actually nag-desire sila, nangandoy sila o ganahan sila makita og mga supernatural, spectacular nga mga event. Mga nindot na mga mahitabo. Nabang mo diha. And even, availers sila mga kapatid. They just want free food. Isa ganahan mo pa libre lang ang pagkaon. Pero pag ikaw ang magasto, timik na yun ka. We all want extra rice. Amen? We all want free. Pag free, ganit, lamig. Pero pag dili free, pag ikaw ang muhatag sa iyaha, bukat. Kasi nakarelate sa ato ang karong nga buntag. Kung na nakarelate sa ato sa likod, mga bisita. Diba Pag libre ganit, lamig kaayo, pero pag dili, murag bukat kaayo. Inganang nahitabo actually diri gusto na nila mag-avail. Gusto na lang nila na makita og mga nindot na mahitabo. Mura bag na ay magic. Hook kay sila diya. They are seeking actually to the person Jesus Christ because of these things. Now, Jesus Christ, si Jesus makaigsuunan, gi-explain niya ang tinuod nga meaning. Ang tinuod nga imuha. Wala tayong word sa matag adlaw. In short, parang din wala tayong Diyos sa isang araw. Because the word is the Lord. Amen? So this is the claim of Jesus. I am, we say, who I am. Ako ang imong giingon na ako. I am Jesus. Aside of the miracle, you know what, sa mga tinawhanon na bahid, pag naalag yung milagro, ganahan kita, mutuog kita, because people will like this, to see is to believe. Right? O sige, bakit ako kay mutuog ko? That's why Jesus is performing miracles. But it's not about what He did. It's all about who He is. It's all about kinsa siya.
Kinsa may makabuhat ana? Di makabuhat ang yanong nga tao. Labi na ang Jewish leaders and even na ang mga nagasulay, nagasupot-supot kay Jesus Christ. Pag makabuhat ani, isa lang ang makabuhat ani. Ang ipadala sa amahan na kuha sa langit, diniha sa kalibutan, aron pagwagtang o paghatag o paglaom sa katawhan. Amen? The one who descended from heaven down to this earth. And that is Jesus. Nasabta na muna, no? Because for all of this year, month, no? Ang mga leaders sa church, kaway-kaway mga leaders, disciples, isa bang lakas na sigaw dyan? Amen? We are following this book of John. Actually, namin karoon sa mga 21 days of challenge. And palakpakan natin si Lord because grabe. I take it seriously, church. Nakita na ako sa ato ang mga disciples, sa ato mga leaders. Grabe, sacrificially. Because we want to hear God's word. One of my testimony as I started this book of John, and as I did my prayer and fast, yan ako sa Ginoo nga, Lord, manifest in me, and even God, i-reveal yun sa ako, Lord, ang mga butang nga wala na ko nakitaan. O ang mga butang nga akong nabuhat na dili ko aware na tama ba o mali. In short, ingon ko sa Ginoo, examine my heart. Lord, examine my heart. And the Lord really downloading something sa akong una-una, sa akong kasing-kasing, and He keep on impressing what is good in His heart, what is right diya sa atubangan. And aside lumahok ko sa mga nindot kinahitabo ng milagro, i-reveal din sa ako kung kinsa ka sa akong kinabuhi. And every time na magbasa ko sa mga chapters sa atong mga devotional, mga leaders, adunay gid ako kay nga conviction to face it, nga atubangon gid siya. Usahay, dili ta talawan magbuhat og sala og mali, pero talawan kayo ta mo confront sa akong mga gibuhat na mali. Amen? At most of the time, mag-backkill ta, mag-hold back ta. But this is the revelation of the Lord that keep on saying, I am. Si Jesus man eh. Siya man ang mag-present sa emo dito, and all you have to do is to release. Inang takain ang challenge yung paninood yun. This is not a joke, and I believe God will reveal Himself to you, to your season right now. And even pakapin na lang ang mga milagro na iyang buhatong sa iyong kinabuhi. Come on, if you believe, palakpakan na lang sa Lord for that. Amen? But we are not same with these people. After ma-amaze sila, after makita nila nga na ay lindot nga mahitabo, kung sa atong makita din niya, sila mismo nitalikod sa Ginoo. Later on, halimbawa na ito unsa na. Let's open in verse 26. Verse 26 reveal, Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw sign, dili kinakita ang mga sinyalis, milagro, but because you eat and you feel of the loaves. Mo gani-ingon ako gahapon, duha lang man nag-virtual kung Saturday, or tulo lang. Di ba yung anak ta, pag mabusog na ka, hindi ka tagresta. No? Libre ra nga pagkaon. Pag mabusog na ka, mulakaw ka, muhagawa kasing balay, mingon ka, may lamig pagkaon ay, bidlik man. Gusto mo ito pagluto. Kasi makarelate. Yan na ka nagyaw-yaw, yan na ka nag-grumble, katong busog na ka. Pero katong gigutom ka, biskang panos, kauno nimo. Nagka nakarelate rin ba? Hindi bugas. God will provide. Amen? Right? Pero pag mabusog na ganit, dami man, pero isa na ko rin bihata, tanawa, galing ka mo ta. This is exactly what happened on verse 26. Jesus says, Truly, truly, I say to you. And we know the word truly, truly. The word meaning truly, truly, amen. Ang word ana, amen. So kanang mo amen, dahil kanang agree ka nga tinuod. Amen. Amen? So si Jesus tingon ana, truly, truly, so nulat siya against, even to his divinity, nag-agree siya siya kaugalingon. Hindi lang 5, 2,000 pag yun. Overflowing pag yun. Dapat yung mga leftover. Kisa man di matingaan. Hindi ba naman may applause na may tabo dari karon? Di ba? Makapalat ka. Kuyaw mo nakaano. Kuyaw ni. No? Pero wala naman yung church. Kaya wala nag-seek si Jesus sa popularity. O sa iyang paging mailado siya para maging sikat siya. Amen ba? Because after that, wala niya gisoften iyang word sa correction sa mga tao. Wala siya yung ay wala kalain ha. Ingnan lang yun ka na ako yun ang Son of God. Pero okay na ba nga? Sige, tabangan ng
maghawa. Uban man ta. Hello? Kasabot mo sa kong ginapasabot? Wala siya nag-alam-alam. Either musunod man ka o dili, either you will obey or not, then it's okay. Let it be. Kaya mawala man ka, musunod man ka o dili, wala ka eternal life. Because I am the way, the truth, and the life. Do you understand? Murag sa ato ba? Musunod man ka sa Ginoo, tumanan man nimo sa o dili, dakong kawalan nimo. Dakong kawalan na to. Because God will still God without us. But without us, but with us and without God, dapo jud kay mawa sa ato igsuon. Hadlok asa kaya ka, number 1, impierno ta. Amen ba? Di ba po na impierno nga mahulat ka sakit, anak na nagulat ka sa mong destination na may impierno ka? Kaya samtang galakaw ka di sa kalibutan, wa kay Ginoo, impierno na daan? Hello? Di ba? Kapangit, kalain. Amen ba? Kasi Jesus, wala siya nagpakarungin nun. No, wala siya nagpasikat, nagpaalam-alam. He speak the truth. Tinuod yun. Wala ginakasahay. Pag tinuod, sakit yun. Amen? Diba? But the truth will set us free. Jesus break this line. Jesus break the lines. Amen? Jesus set the truth. And para sa iya, wala sa ilabot, kung musunod man ka o dili, basta ako nagsaysay ko sa kamatuoran. Ako mismo, na nasa yung atubangan, ako ang kamatuoran. He spoke the truth. Amen? Amen? Muna usahay sa ato, labi na pag natay mga igsuon, o natay mga higala, pag magsulyat ang tinuod, di sila ganahan sa imo. Amen? This is really true church, because the Bible says, if you will do this, if you follow me, Matthew 10 says 22, you will be hated. Maglagot sila sa imo. Di sila ganahan nimo. Nabot na ba na sa imong situation, church? How about sa mga young people? Matingala ka, lagi maglagot nimo. Wala ka istorya. Siya nagaling mong ialam ng istorya, pero iyan po ng samok-samok mo. Lagi ba yan, no? The world will hate you. Even the Bible says, all nations, see that? All nations will hate you because you are my follower. And if we gain popularity, magsige lang dito sabay-sabay sa itong mga classmates, sa mga yawanon. Kasi na yung mga libuan na di maayo. Sige lang, kaya ang importante, dagan kong amigo, dagan kong koligo. Naba mo diha? Seryoso na ba kayo ta? O mag-isip dito, sok na. Sige lang good. And even ganyan mo malo, gigabalo, mag-Kristohan nun ta. Hello? Pero sometimes, pag gusto ya ka din itinuod, sakit. Na mo lang sometimes sa mga tao, di sila ganahan ni mo kay gusto niya pag-tinuod. Lain din tinuod ba nga? Ako ha, batasan ako ha. So, tidyo ko prangka, di na mao nga tinuod, church. What I mean to say is the truth is here. The truth of the Lord will set us free. Dili man ako nga nagsaysay sa inyo ha. I'm not showing myself to you, but we are exploring the Bible. And if this is the truth, then let's admit it. Amen. Let's be changed today. Amen. Dapat yung makasing-kasing karon nga, Lord, bagpuhagin ko, Lord. Amen. It's good na mahit ko aning kalibutan kaysa ikaw ang mahit sa ako. It's Lord na ilimod ko aning kalibutan kaysa ilimod ko nimo. Amen. So aside na wala gitolerate ni Jesus na na-overwhelm ang mga tinunan, i-allow siya na bahalag duntan. Amen ba? Kaysa katapusan, ako gihapon ang muluwas sa mga panon o tinunan. Here comes Jesus continue to clarify his point na ayang ministry, it's not about material, church. Hinamata pa, dili material. But you know what? Spiritual. Come on, palakpakan natin si Lord. Spiritual, makaigsunan. Amen? Kailangan nga atong pagtubo diyan sa Ginoo, magtubo ta sa scripture. Kaya ingon sa verse 27, ayaw trabaho sa pagkaon nga malata ra. Ayaw panarbaho o pagpaningkamot sa pagkaon nga ma-spoil ra. Amen ba? Amen. But said here, but for food, sa pagkaon that will endure eternal life. Kinsa kaning pagkaunan ni? And that's the title of our sermon this morning. Jesus is the bread of life. Do you believe that? Si Jesus ang atong tinapay. Gigutom man siguro karon pero busugon ka sa espirituhan nga bahin sa Ginoo nga moingon ka, the Lord satisfy me. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on.
So if you have this eternal food, this spiritual food, how na you this is the real success? Mo ni tinuod na abudan siya. Amen? Kaya ang kasulatan, mag-ingon ka nato sa Matthew chapter 4, verse 4, nga ang tanan mahanaw aning kalibutan. Amen? And man shall not live by bread alone. Dili mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga nagagula sa bakbak sa Dios. Hello? Amen? So yung nag-ingon ani ikaw. Kaya kung ikaw, gutuman gid ka. Pero si Jesus mo naingon ani and He claimed, I am God, I am the Word. Then ibig sabihin, for sure, truly, amen, naagyo'y satisfaction, church. Naagyo'y kaligон sa pulong sa Ginoo. Basta mo sa mga kaluyahon, makigsuunan na ang pulong sa Ginoo, dasigon yun ka. Amen. Nga kung dasig nakalabsit yun ka. Actually, yung mga matakaroon, tusok yun. Gagawas yun, ozing. Hello? Nagdilaab. Hello? Kaya na ang pagkaon sa Ginoo and spiritual food ka ng pagkaon ni ikaon ganina, mas spoil na. Gusto mo sa preserve ni mo anak, madunot na. But this is the only food that will last even to the eternal. And that is the Word of God. Gamang palakpakan ko si Lord. Kung pasalamat ka, asang pagkaon na nasa niya karon, nas tungod ni mo ron. Amen? Ang pangutan nakakaon baka gahapon. Amen. Mga untaron, kunya, mukhaon pa ba ka? Kaya kung di ka mukhaon mo siya, may tabol siya, mabas mo ka. Mo nang luya ka. So ni mo, hallelujah, praise the Lord, alive, 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 mga sundalo kita ni Kristo. Wakit ka, biskag na atay umoy, pero wala na kay presensya sa sulod. Amen ba? Jesus answered, the only meal that it lasts forever is the bread of life, is the food of the Lord. Kisa'y gigutom karon na maingon na Lord, gusto ko ana. Amen. Amen. So the scripture is consistent, mga kapatid. Consistent ha, dili mo bulag, dili mo hunong. Makanunayon. Makanunayon ang scripture na nag-remind sa atua na more than sa nahinanglan ka sa physical na pagkaon. In order na mag-thrive ka, in order na mag-grow ka, kailangan ang ating spiritual is dapat na ay nourishment. Amen? What kind of nourishment is this? Sa mga disciple muna tayo, sa mga leaders muna tayo. Gusto na itong vitamins, gusto na itong go, grow, and blow magita. But in a 1 week, isa lang yung verse ko, kaya ko ani, basta dasig lang ko. Hello? You want to be nourished? Kasi ba't wala nang nabusog, pero nag-nourish ba? Naagi vitamins ba? Naisustansya ba? No? Di na maisuon. Amen? In fact, kung gusto na ito na spiritual nourishment, ato yung i-nurture ang atong kaugalingon, ipaungol diha sa pulong sa Ginoo. Nadasig ba ta karon? Na-challenge ba ta? Amen? Amen. So this morning, wala man natingon si Jesus sa verse 27, ayaw na kong pagtrabaho. Ayaw na kong pagkaon. Gusto na ni Lord na patyun ta. Ipakaon ganin niya ang mga tinunan o mga panon. Kaya siya gusto nga way kaon. Amen? Mabantayan din mo pagwa kay kaon, mo apil ka, mo exam ka, mag-Bible study mo, di ka concentrate mo. Ay, na pag atik-atik, pray. Di ba? Diba mo siya, lutang kay ka. Amen, amen, pero kakasagot. Kay dili, magbasol ng isog, kay mong tiyan, kaya sa imong utok. Right? Tama ba? Kusgan di ka dudalisay kayo ang tiyan. Gutom na. Sabi mo, manudugay ni pastor. Amen? Dagan-dagan na kayong taaniw niya. Tama ba? Di ka ka-focus, right? Tama. Dili ka driven to do it because you are weak. The same also with our spiritual condition, church. Man shall not live by bread alone. Dili ka mabuhay sa tinapay lamang. Amen? Dagan kayo, di ba? Ma-amaze ka. Wala lagi ko 500. Mas piso-piso na lang ang takma ba? Ikamyon ang taling ng G's. No? Hindi ba kaabot ng G's kapag sa lingin? No? Para maana. Diba? Usay ka niya ma-amaze na. Ang anak ang matrasi ha? Tinawhanan pa ganit nato ni nga pananawon? Usa na naging kaya sa langit. Amen. We will be all amazed. Because ang katungan yung kamot, katong faithful sa Ginoo, katong diligent sa Ginoo, katong nagabasa sa pulong sa Ginoo, katong nagapamuhat sa sugo sa Ginoo, those people has a reward. Amen.
na ay reward, church. Kung mo ni akong gusto, mo din ang mas ganahan ko, nga wala ko dali sa kalibutan, nga dako ko ito sa hari sa kalibutan. Hello? Muna yung pinaka-importante. I can see right now, all of the believers here, materially, baby, wala ka ani. Pagkinan pa kaigsoon, kung nakita ni mo yung pagtuo nga nagatubo diyan sa Ginoo, mas dako pa ka kaysa sa mga dato sa kalibutan. Amen? Amen? Wala ka kabalo kung unsa ka klase ang aircon sa langit. Amen? Wala ka kabalo kung unsa pa ang mga bulak sa langit. Kinapay mga butang ang ginurang na sayo. Umuna ang giandam tanan ito sa langit. Amen? Palakpakan natin si Lord. So yun naman kapag, focus on the eternal things. Focus sa eternal things. Amen? Palapit na tayo, church. Palamuna na ito. Are you ready? Fasten your seatbelt, di ba? Sing mga manuta. Sige, focus ta. Hapit na tamahuman. And then we're gonna explore pa yun and establish more pa sa pasabot sa chapter 6. So si Jesus din after he said, I am the bread of life, the Jewish leaders see, nakita nila na verse 41, verse 42. Nakita nila na si Jesus niingon nga, isangpit siya, for my Father's will is that everyone who looks to the Son, believes in Him, shall eternal life, and I will raise him up to the last day. Banhawon na ko siya hangtod sa katapusan. Kung sa'y pasabot aling raise him up to the last day. Pag madunot ta din niya sa kalibutan, no, erase ta niya, banhawon ta niya, alis ta niya, atong lawas ka di na madunot. So, ibig sabihin, diri sa kalibutan, dili pa ni mo atong katapusan. Sinugdanan rani, o magpadayon pa ta dito sa langit. Dili imasabtan sa mga Jewish leader. And kanina exact nga time na pa si Jesus in front of them. Because noon yan giningon ni Jesus nga biskat nagasaysay ako aning kamaturan, dili pa mo makasabot ani hangtod naa na ko'y itugyan sa inyo ha. The Holy Spirit. Napaman si Jesus ani physically sa ilaha. Amen? But when the Holy Spirit will be with you, ako mo balik sa pagkausab o waon till the last day. Muni ang gingon, dili mo to ang mga Jewish ani nag-argue sila. In fact, ang word na God, nag-grumble sila. Ang sabi ng grumble, gabagulbul. Yung matapat, bagulbul. Isang gabagulbul dere. Kapuya si Doktas, padulong simbahan, oy, gihatod na ganit ka diha sa kalsada. Kung sa dahi mong gusto, naipako musugat na maglupad ka pa doon dere. No, mga young people, magligid ka. Tama ba? Di ba? Sige, nagbagulbul ba? Usap nila sa man. Gabagul, nag-grumble sila to the point na gusto nila i-seize. Gusto nila patyon si Jesus. Amen? Mula gini masig bagulbul, hapit na yun po. Pag ialaw ni masig bagulbul, maghapit po ka papatay. Naguto ka nila, kinsa mo niya, kinsa mo hari-harian ni. Muna ang nasamay sa mga Jewish leader datay. Pero you know what, gingon sa scripture, nasukok sila, nalain sila, nagbagulbol sila, gusto na patyon si Jesus, pero walay naka-attempt aning panahon na. Because the word of God says, there is a verse, kay dili pa to panahon ni Jesus para mamatay siya. Kaya asa na siya mamatay? Dili sa mga giingon sa Jewish. Dili siya mamatay sa word lang. Mamatay siya pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Nagpaka na po si Lord. Amen. Na dito ang revelation sa cross, dili sa mga argument sa doctrine, dili sa argument kung kinsay mas daog, kung kinsay mas hawod. Si Jesus wala man siya laing giingon, I am. Ako ni. Tinuod. O sakto. Amen. Dili ma-argue. And also, ang mga Jewish leaders, mamangha na lang sila, maglagot na lang sila, tawa sila matubag. Amen? Amen ba? So nagbagulbul sila because Jesus said, I am the bread of life. Here in the first 15 verses, chapter 6, we read Jesus turning 5 small barley loaves, no, duha ka isda, feast na hitabo, fiesta, 5,000 people na kakaon. But atong studyhan kadyo ang very detail, no? Sabto nato, no, nga kani ang buot ipasabot. Ang atong i-point out number 1, Jesus cares about our felt needs. Si Jesus, butang diya, nagpakabana sa atong gibati o gikinahanglan.
Nagpakabana ba si Jesus? Hello? Nagpakabana ba siya? Yes, nagpakabana siya. Kaya kung wala siya nagpakabana, luwi ang mga disciple, luwi ang 5,000, dili lang biya itong mga lalaki, dili lang biya itong mga babae, napod sila yung mga anak. Ning anak akong passionate atong Jesus, kamang malakpakan agad si Lord. Dili niya gusto mo magutong mga anak. Kung ginang gipakaon man ganiya ang talikod sa iyaha, kung saan na kaya ikaw, nga anak sa Ginoo, asa imong pagtuo, church? If naa ganitay General Grace, gani nga gipanalangin katong dili anak niya, skillful pa din sila, talented pa din sila, samot na sa ato ang anak ta niya. Amen? But sometimes God is testing our faith ba? Ginasulayan na yun sa Ginoo atong pagtuo, kay usay ang atong pagtuo sama rapod sa mga unbelievers. Munang ginasupot kita perminti sa Ginoo, kay gamay kang kayong sitwasyon, wala hugmak na atong pagtuo. Actually, ginasulayan ka, ginatest ka that you are truly a son or a daughter of Christ. Kalangit lang sulayan ka, maanak ka niya. Di ba sa tanang kapitpos mo sa mga kinabuhi, di mo sulayan, anak yuday ko sa Ginoo. Anak yuday ko sa Ginoo, kay gibagbo yuday ko sa Ginoo. Anak yuday ko sa bagbo Ginoo, kay gidisiplina ko sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Nagpakabana ang Ginoo sa Ginoo. Nagpakabana siya. Bistang sa imong bana, nagpakabana siya. Sa tanan. Amen? Ayaw kabala ka, church. Kasi matagbahan sa itong kinabuhi, ang Diyos naghahatag o maghatag sa itong Panginoon. Number 2, Jesus wanted to stretch our faith. Gusto ni Jesus na lugwayan ang atong pagtuo. Amen? Tanawan ako ninyo sa chapter, sa verse 7. Napaba mo niya? 10:14. Okay, 10:7. Si Philip Si Philip answered him, 8 months, Jesus. 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. 200 ka dinaryo, imo nang ma-earn for 8 months. 8 months of your wages. Nasabtan? Panarbaho. So, biskat 8 months ka magsigig trabaho para naka-i-provide ng pagkaon sila. Isa na ba ka angkab? Sama mo ng 1 bite? Kasi nagtawag din namin kay pagkaon niya na nabitin ka. Pamaya, uy. Like, ito nagbabulbul sa pista. No, nabitin ko lang niya, pero 1 bite na. Ano siya ka, even a 1 bite, 8 months of wages, dili pinapakaunon ang 5,000 ka mga tao. Pag nakita na niyo nga na-hustle na, pag nakita niyo nga there's something wrong na, pray to the Lord. Increase your faith. Amen. Take up the spiritual food. Nakita naman ako nga, maluayon naman kayo, gawin ang may pulo akong anak. Di gawin po ka. Onsa man na! Ali mo nimi, bunal. Nakoy, iring. Diba? Pag nakita niyo there is something wrong na, activate na, automatic na, hello, tinatanong pa ba yan? Hindi na kaya okay. Pag hindi na okay, kneel na. Amen? But dili lang sa mga panahon nga dili okay, even sa mga panahon nga okay kayo ka. Kaya siya purpose. Gikuha ni Jesus ang naan nato. Amen? Kuha niya ang naa sa ato. Gikuha niya alang sa katuyuan. Muna, pag naikwaon sa imong naay katuyuan. Amen? Amen? Bisag gamay lang ang atong nabatunan. Gamay o dako pagbili ang ato ang nakabdan gikan sa Ginoo na ay katuyuan igsuon. Amen? Kwaon na niya dili kay para mawala. Kwaon na niya para maging fruitful. Amen? Number 4, Jesus provides satisfaction. Si Jesus naghatag og katagbawan. Kasi mo tuwa na. Amen? Nagkaon sila, verse 11, nagkaon sila kutob sa ilang gusto. Na, mula na nag-grocery ba? Ingkit pagikagkit-kat, namuha pagkaglima ka tsukulit. No? Kutob sa ilang gusto, natagbaw sila. Kaya kung wak sila natagbaw, wak tayo nabilin. Hello? Amen? Pero namin nabilin, natagbaw sila. It's short, sa sugod ko lang, nabusog na sila, kidagan sila di panghabhab. Kasi mga hababero dire. Amen? Dili babaero. Ama ba no? Nagkaon sila kutob sa ilang gusto. Kasi ganahan, anak. Gusto ni Lord na masatisfy ka. Dili ka masatisfy sa imong sapatos. Dili ka masatisfy sa imong gadget. Dili ka masatisfy sa imong ginakaon karon. Dili ka masatisfy sa imong ginatanaw karon. Kaya masatisfy ka sa imong ginakaon. Dili lang gid ka makaroon og tinuod nga katagbawan, church.
Amen? Amen. So kaon para matagkaw. Because God is the overflowing of the blessing. Amen? Number 5, si Jesus nagdala ka nato na mas lawong kaysa atong gitano na atuan. Jesus takes us deeper than where we're planning to go. Asa itong gusto mo ato? Asa yung gusto nga maato? Asa yung gusto nga travel karong summer? Nga nag-uban, nakahanay na. Trip to Jerusalem ang uban. Kaysa lingkuranan. No? Oh, you know what? 12 baskets. Pag nadala yung mga disciple, 12 baskets, tingnan naman, 12 ang iyang mga disciple. All of them are bringing big full of basket na yung mga leftover. Kung asa ito nagdidamit, plano to sa ilang padulungan pang journey. Amen? Amen ba? So, ang plano sa Ginoo sa iyo, i-sustain ka o i-provide kung asa ka padulong pa. Amen? Gusto mo ng mga diling o mga dreams mo sa Ginoo. And if you pray for that, I tell you, God will sustain you. Amen? Ikaunong sa kinatapusan. Si Jesus labaw pa sa atong ginahuna na siya mao. Amen? Jesus is more than what we think. During the time sa mga Jews na unbelief nila, di sila muto nga siya ang Messiah na provide of bread. Kailang giingon diya sa verse 30, hindi mo ang father of Moses. Amen? Tama ba? But after all, dapat masabtan nato din niya in the same time Jesus provided that I am who you say I am. I am the bread of life. Buot na ito ipasabot karon as we end our service is that ang imong ginahuna nga milagro si Jesus, labaw pa na isuon. Ang imong paghuna-huna nga mag-provide si Jesus, labaw pa siya sa mag-provide lang. Ang imong ginahuna nga masustain ang imong panginahanglan karon si mana, labaw pa si Lord sa imong ginahuna diha. Because He is the King. He is Jesus. He is the Father. He is everything. He is our world. Siya ang akong kalibutan. Amen. Dako kayo sa church, hindi sa isa kabutang lang. Ginoo siya sa ato ang kinabuhi. Amen. Kung saan ko makita sa verse 58, kini mao ang tinapay na nagnaog gikan sa langit. Taas kamot. Sa kita, gabi nga na ninaog na tinapay gikan sa langit. Kung kinapututag kaning kanta na to sa mga rhyme, sa mga bata, no, mga ako ay lalabas. Abriyan ang bakba, sino nakakanta? Di ba kayo masalad kasi yung wala ito mayang people, so hindi natutok sa inyo nga. Mahiwagang salamin. Remember mo, anak, di ba bawas ka sa kuhan, wala ka kay, naipag kuhan, raindrops, inuunin mo ang tubig, di ba naman I don't know. Kasi nakarelate sa ako, adere. Katong ibuka ni may mong bakba, ni mga kuhan na kayo, kuhan ka sa tubig. Huy, mga 90s. Tudluan ka na, di ba? Lalabas ka pag muulan, yung muuan na kasi bakit? Mama na umakanta-kanta sa school. Wala ka nakita, no? Pero, sabto na kung ang uban dali ang mga disciple, ang tinunan, sila, pero supo kayo. Asa nga verse, dali sa verse 48, down, dapit. Ningon sila nga, siya pasabot ng giniingon, ani, kauno na po yung lawas. Tinawa. Nitiran kayo, no? Huwag sila kasabot sa eternal o sa spiritual. Physical lang ilang nakitaan. Imagine kung nag-ingkit ka, giingkit si Jesus. Ikaw, napal. Kaon, minimo para masatisfy. Dili, ang masabi, maukini ang tinapay nila sa langit. Dili sama sa tinapay ni Dikaon sa mga amahan. This is the father of Moses, the father of all. The real Jesus is not always easy. Kay dilit ni Diyos Korea lang pag kinabuhi yun sama sa iya. Are you blessed? Are we all changed? Are you bothered this morning? Nahasol na ba ka sa gihangyo sa imo sa Ginoo nga siya ang tinuod na tinapay? Do you feel like Jesus cramps your style? Ginapugngan ka sa Ginoo? Ginakastigo ka sa Ginoo? Do you think na ginadeprive ka sa Ginoo? Do you think ginakulata ka sa Ginoo? It seems like ang iyang teaching lisod kay nga dawaton, dili lisod sa point nga makabaluta nga para sa kamaayuhan. The question tonight, muna akong pangutanan sa tanan sa atoa. Are you ready? What are you going to do about the Lord? Kung sa may imong buhaton, mahitungod ka niya, kung tanon ka niya, nakasun na ba kaan na?
Do you take offense at this? Hello? Is it hard to accept the truth? Isip mo yung kayo tawagan ang tinuod? Or asay mas lisod? Ang nagpabiling o ang gibuhat na baka? Come on, church! Amen! Kung lisod kayo sa ato, dawaton ang kamatuuran, sa sinugdanan ra na. Because in the end of the tunnel, in the end of the direction and leading, tinuod na og makabuhi ka, og mabuhi ka diha. Kaysa namit pa kay karon, nindot pa kay karon, pero natingala ka, hangtod sa hangtod nagpaday ka, gabaguod na ka, hangtod sa mamatay ka, because of the lies. Amen? Today, really, kailangan mag-face ta na sa pag-follow na to kay Jesus, naagyoy kasamok. Samukon yun kaniya. Di yun siya muundang sa mong kinabuhi, hangtod wala kay itugyan sa Ginoo. Are you willing to surrender it to the Lord? Because if it's not, you will suffer. But if you take to decide right now, Lord, manudugayan pa man ako, Lord, maapektuhan pa akong pamilya, maapektuhan pa ang tanan, surrender it all to the Lord and stretch your faith and entrust to the Lord because He is for us and He will never abandon us because He is our truly God and He is the bread of life. Palakpakan ito si Lord. I want to challenge you this morning. Open your life sa kasama. And if the Lord asks you a question, kanina kwaon na kukling, kanang mga butang na si balik-balik sa imuha, mo na ipingusto kwaon sa Ginoo sa imuha. Mo na iyang ginaligawan tong una, pero karon mo na iyang samok-samok sa imuha. Kwaon na niya. And all you have to do is to let your heart open and allow the Lord to let it